Cum laude pala ang gasoline boy na ito at bakit viral siya ngayon? Hindi na yan makontrol ngayon ng mga DOA kung mag-increase man bawat litro. It is because wala nang dumarating na order from Middle East. If you've seen that viral clip, watch this video until the end dahil pag-uusapan natin ang totoong kwento sa likod ng viral gasoline boy na si Alkindar Amil. Wala talaga supply unless the DOA will prepare the price protection sa mga gasolinahan. At saka, alam din nila na hanggang April 15 lang ang fuel ng Pilipinas. We also are awaiting some supplies coming in that are in transit. We are in good shape. Cum laude, tapos gasoline boy. Sayang ang pinag-aralan mo. Hindi ba dapat yung mga cum laude, sila dapat yung may-ari ng gasoline station? Pero bakit baliktad, guys? Ito na ang proof na we the farm boy ay hindi rin basta-basta because marami ring mga degree holder. Yo, what's up? My name is Real Talk Darbs. Today, we're gonna be talking about another viral story na pinag-uusapan ngayon ng social media. Ang totoong kwento ng viral gasoline boy na si Alkindar Amil. Pero marami ang nagtatanong, paano nangyari na ang isang cum laude ay nagtatrabaho bilang pump boy sa isang gas station? Bakit sa simpleng interview, mas malinaw pa siyang magpaliwanag kesa sa ilang opisyal ng gobyerno? Let's say for example, basettle na ang sigalot sa Middle East. Aabot pa yan ng buwan bago mag-rollback ang fuel. Kasi matagal pa yan ang loading from Philippines to Middle East or from Middle East papunta sa Pilipinas. And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Sa mga hindi nakakakilala, Alkindar Kins Amil is a 30-year-old gas station worker from Zamboanga City. He graduated with Bachelor of Science in Fisheries from Mindanao State University sa Sulu. Now, here's why the story starts to get attention. Hindi lang basta-basta degree holder, but he also graduated cum laude. Now, going back to the issue, last March 13, nag-viral ang kanyang interview matapos niyang ipaliwanag ng maayos ang issue patungkol sa tumataas na presyo ng gasolina sa Pilipinas. Caltex is owned by Chevron. Ang Caltex is a brand name lamang. Ang price ng Caltex nakabase sa world market. So, doon ako nagmo-monitor. Ganito na per barrel, tumataas siya every minute. So, namomonitor natin kung ilan ang itataas ng fuel every hour or minutes. Pag-abot yan ng Monday, doon pa lang magre-release ng final price ang Chevron. So, i-implement yan sa Tuesday. That is why all gasoline station implement or change their price sa